Magandang umaga! Isa na namang aktang pampanitikan ang ating tatalakayin. Naranasan niyo na bang minsang maligaw? Ngayon, tunghayan natin ang isang kwento tungkol sa isang binatang minsang naligaw sa kanyang buhay. Nang minsang naligaw si Adrian. Ito ay kwento batay sa text message na ipinadala kay Dr. Romulo N. Peralta. Sa kanyang muling pagsasalaysay, ang pangalan at ilang mga pangyayari ay pawang mga kathang-isip lamang. Bunsong anak si Adrian sa 3 magkakapatid. Siya lamang ang naiba ang propesyon dahil kapwa-abogado ang 2 nakatatanda sa kanya. Dahil may kaya sa buhay ang pamilya, natupad ang pangarap niyang maging isang doktor. Lumaki siyang punong-puno ng pagmamahal mula sa kanyang mga magulang at mga kapatid na nakapag-asawa rin nang matapos at pumasa sa abogasya. Naiwan siyang walang ibang iniisip kundi mag-aral at pangalagaan ang kanyang mga magulang. Matagumpay niyang natapos ang pagdodoktor at hindi nagtagal ay nakapagtrabaho sa isang malaking ospital. Ngunit sadyayatang itinadhana na matapos ang 2 taon mula nang siya'y maging ganap na doktor, pumanaw ang kanyang pinakamamahal na ina. Naiwan sa kanya ang pangangalaga ng ama na noon ay may sakit na ring iniinda. Malimit siyang mapag-isa sa tuwing nabibigyan ng pagkakataong makapagpahinga, dulot na rin ng hindi niya maiwan-iwan na ama. Naisin man niyang magtrabaho at manirahan sa ibang bansa, katulad ng kanyang mga kapatid, ang katotohanang may nakaatang na responsibilidad sa kanyang balikat ang pumipigil sa kanya na mangibang bayan upang manatili sa pili ng ama at alagaan ito hanggang sa kahuli-hulihang yugto ng kanyang buhay. Inggit na inggit siya sa mga kasabayang doktor na nasa kanila na ang lahat ng luho at oras na makahanap ng babaeng makakasama habang buhay. Ayaw rin niyang mapag-isa balang araw kapag nawala ang kanyang ama. Isang araw, habang nagpapahinga matapos ang 5 oras na operasyon, nakatanggap siya ng tawag mula sa kasambahay na sinusumpong ng sakit ang kanyang ama. Nagmamadali siyang umuwi at sa kabutihang palad, naagapan naman niya ang ama. Bahay, ospital, paulit-ulit na takbo ng buhay na pakiramdam ni Adrian ay matatapos lamang kapag tuluyan ng mawala ang kanyang ama. Hindi niya namamalayan, unti-unti niyang nararamdaman ang pagkaawa sa sarili. Nais niyang makawala sa responsibilidad at magkaroon ng panahon para sa sarili. Daddy, patawad po. Nais ko lamang na lumigaya sa buhay. Nasa katanghalian na po ako ng buhay ko. Ayaw ko pong mag-isa balang araw kapag kayo ay nawala. Dahan-dahan niyang binuhat ang ama na halos hindi na makapaglakad ng maayos. Pinasan niya ang ama at isinakay sa kanyang kotse. Walang imik, sumama ang ama. Naglakbay sila ng halos 1 oras. Nang sila'y nakarating sa isang lugar, huminto ang kotse at pinasan ni Adrian ang ama. Pinunto nila ang daan papasok sa isang kagubatan. Mabigat ang ama, kaya paminsan-minsan ay tumitigil sila sa ilalim ng puno upang magpahinga. Wala pa ring imik ang ama habang binabali ang maliliit na sanga. Napansin niyang tumutulo ang luha ng anak. "Bakit ka umiiyak?" tanong ng ama kay Adrian. "Wala po, Dad." Nagpatuloy sa paglalakad si Adrian pasan-pasan ng ama. Patuloy rin ang pagtulo ng kanyang luha. Alam niyang labag sa kanyang kalooban ang kanyang gagawin. Maraming beses din silang tumigil upang magpahinga at paulit-ulit din ang pagbali ng ama sa maliliit na sanga ng puno. Napansin ito ni Adrian. "Bakit niyo po binabali ang mga sanga ng puno sa tuwing tayo'y magpapahinga, Dad?" tanong ni Adrian. Tumugon ng ama na may ngiting namutawi sa kanyang labi. "Alam kong nais mo akong iligaw sa loob ng kagubatan, anak. Palatandaan ito na dito tayo dumaan para sa pagbalik mo ay hindi ka maliligaw."
lalong bumilis ang pag-agos ng luha ng binata. Walang kaimik-imik, muling pinasa ni Adrian ang ama at natagpuan ang sariling bumabalik sa lugar kung saan sila nanggaling. Alam ni Adrian na hindi na siya maliligaw. Hinding-hindi na. Naunawaan niyo ba ang akda na ating napakinggan? Ngayon, subukin naman nating sagutin ang mga gabay na tanong. Una, sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Ikalawa, ano ang naging suliranin ng pangunahing tauhan? Ikatlo, sa iyong palagay, makatarungan ba ang ginawa ng anak sa kanyang ama? Ikaapat, kung ikaw ang nasa kalagayan ni Adrian, ano ang iyong gagawin? Ikalima, sa iyong palagay, ano ang ibig sabihin ni Adrian na hinding-hindi na siya muling maliligaw? Sa kwentong ating napakinggan, ipinakita ang wagas na pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak sa kabila ng hindi magandang hangarin ng anak. Sana ay may natutunan kayo sa ating kwento sa araw na ito. Salamat sa pakikinig at hanggang sa muli.